Si Lavender Madrigal ay isang beauty queen na lumaki sa marangyang buhay. Ngunit sa likod ng ngiti at pagiging tanyag, siya ay isang babaeng walang kalayaan sa sarili. Nang pilitin siyang itali sa isang lalaking hindi niya mahal para sa kapangyarihan ng kanilang pamilya, nagdesisyon siyang tumakas at iwan ang marangyang mundo. Sa tulong ng isang kaibigan, nagtago siya sa mansyon ng pamilyang Oliveros bilang isang simpleng maid. Nakilala niya si Cadence Oliveros, ang pinakamakulit, madaldal at charming sa magkakapatid. Imbes na hindi siya mapansinay, araw-araw siyang sinusundan at kinukulit ng binata, hanggang sa unti-unting nahulog ang loob niya rito. Ngunit paano kung matuklasan ng binata ang totoong pagkatao niya? Mapapatawad pa ba siya nito? O mawawasak ng tuluyan ng natutunan niyang mahalin ang bagong buhay na pinili niya at ang lalaking handang ipaglaban siya? Sa loob ng isang malawak at eleganteng suite, nakaupo si Lavender Madrigal sa harap ng isang vanity mirror. Ang kinang ng chandelier sa kisame ay sumasalamin sa kanyang perpektong kutis. Suot niya ang isang champagne-colored silk robe. Bahagyang nakabukas ang laylayan. Inihahayag ang kanyang makinis na balikat. Sa unang tingin, siya ang larawan ng isang diyosa, ang perpektong Miss Universe Philippines. Pero sa likod ng maganda niyang mukha at malalaking ngiti, isang babae ang nais lamang makahinga mula sa mundong matagal nang kumokontrol sa kanya. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto ng suite. Pumasok ang isang matangkad at matikas na lalaki. Nasa mga late 40s, naka-tailored suit, at may mahigpit na ekspresyon sa muka. Si Fernando Madrigal, ang kanyang ama at manager. Kasunod niya ang PR manager ni Lavender, si Tessa Madrigal, ang mommy niya. Isang babaeng nasa early 30s. May hawak na tablet at hindi na itago ang excitement sa muka. Malamig ang titig ng daddy niya sa kanya. Lavender, nakapagdesisyon na kami ng mommy mo. You are going to accept the relationship with Senator Villacruz. Saad ni Fernando sa anak. Napaangat ng tingin sa salamin si Lavender. Hindi man lang lumingon sa ama. Hindi niyo man lang ako tatanungin kung gusto ko, Dad? Nagpipigil ng ngiti si Tessa. Para bang siguradong-sigurado na siya sa sagot ng anak. It's not about what you want, baby. It's about what's best for you. What's best for us. Tumayo sa tabi ng anak si Fernando. Pinagmasdan siya mula sa salamin. We built you. Everything you have now. Your crown. Your endorsements. Your fame. Hindi mo yan makukuha kung hindi lang dahil sa amin. Ngayon, panahon mo nang magbigay. Napangiti ng mapait si Lavender. Huminga ng malalim bago tumayo at humarap sa mga magulang. And I thought I earned this through my own hard work. Matalim siyang tinignan ng ama. Don't be naive, Iha. This world doesn't run on hard work alone. It runs on power, influence, connections. Kung wala kami ng mommy mo, wala ka ng mga yon. Mariing pinikit niya ang mga mata. Pilit na kinakalma ang sarili dahil sa sagutan nilang mag-ama. At ang iniisip mong best for me ay isang peking relasyon? Nagkibit balikat ang mommy niya. Tila wala lang ito doon. It's a private relationship, baby. Hindi naman public. Pero eventually, if things go well, we'll make it official. Malakas ang hatak ng political scene ngayon. And Senator Villacruz is eyeing a higher position. Kung maging fiancé ka niya, who knows? Maybe even his wife someday. You will be untouchable. Malambing na saad ng mommy niya na hinaplos pa ang buhok niya. Tumaas ang kilay niya. Hindi makapaniwala sa narinig. Wife? Mom? Ni hindi ko nga kilala ang lalaking sinasabi niyo. Naiirita na ang daddy niya habang pinapanood siyang nakikipagtalo sa kanila. Iha, enough with the dramatics. You're 26. Hindi ka na bata.
Wala kang choice kundi ang makipagrelasyon kay Senator Villacruz. Para din naman sa'yo tong ginagawa namin ng mommy mo. Naglakad papalayo si Lavender. Kinuha ang isang baso ng tubig pero halatang nanginginig ang kamay niya. Wala akong choice. So ano ko, produkto? Isang investment na pwedeng ipamigay kung kanino nyo gusto. Hindi na maiwasan ni Lavender na sumagot sa mga to. You are a madrigal, and madrigals don't settle for mediocrity. Matigas ang boses na saad ni Fernando. Hindi niya gusto ang pagsagot-sagot ng anak. Mapait na natawa siya. Umiling-iling dito. Madrigal? You mean a puppet dad? Pabuntong hiningang sumingit ang mommy niya. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Hinawakan nito ang balikat ni Lavender para iharap dito. Look, love. I know this is overwhelming. Pero isipin mo na lang, this is just another role. Parang pageant lang. You smile, you wave, you act the part. Hindi mo kailangang mahalin siya. Just be seen with him. Malungkot niyang tinignan ng mommy niya. And what if I don't want to act anymore? Mom, pagod na ako. Napapikit sa inis ang daddy niya. Then, you can say goodbye to everything we built for you. Every endorsement, every project. You think you can survive without us? Without me? Matalim ang tingin na pinukol sa kanya ng mga to. Bumigat ang paghinga niya. Sobrang proud siya sa kanyang sarili dahil hindi man lang siya umiyak. Naubos na yata gabi-gabi ang pag-iyak niya. You mean, survive without your control? Humakbang palapit ang daddy niya sa kanya. Makinig ka, iha. Wala kang choice. The contract is ready. Sign it. Tinaas pa nito ang envelope kung saan nakalagay ang kontrata. Nanlamig ang pakiramdam ni Lavender. Bumagsak ang tingin niya sa isang puting envelope na inabot sa kanya ng ama. Bakit kailangan may kontrata ang pakikipagrelasyon niya sa senator? Ilang segundo ang lumipas bago siya gumalaw. Kinuha niya ang envelope, binuksan ito, at binasa ang laman. Isang kasunduan kung saan ibebenta niya ang sarili niya sa isang larong hindi niya kailanman pinili. If I sign this, hindi ko na matatakasan, hindi ba? Mahinang tanong ni Lavender. Halos pabulong na. Ngumiti ang mommy niya. Tila ba kampante na sila na papayag siya. Wala ka namang tinatakasan, love. You're just stepping into a bigger world. The right world. Sabat naman ng daddy niya. Tahimik na tinititigan ni Lavender ang papel. Parang isang parusa. Parang isang kadena na magtatali sa kanya habang buhay. Tumingala siya. Tinitigan ng refleksyon niya sa salamin. Miss Universe Philippines. The perfect woman. The dream. The fantasy. Pero kailan siya naging masaya? Kailan siya naging malaya? Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, isang desisyon ang ginawa niya. Hindi para sa ama niya. Hindi para sa mundo. Para sa sarili niya. At ang unang hakbang ay ang hindi pagpirma. Mamaya ko na pipirmahan, Mom, Dad. May naisip na siyang plano at sigurado si Lavender na magiging masaya siya sa desisyon na yon. Nauna siyang umuwi sa mga magulang niya. Pumunta sila sa bahay ng senator ngunit nagdahilan si Lavender na hindi na siya sasama dahil masakit ang ulo niya. Ang buong mansyon ay parang museo ng kayamanan. Marangyang chandelier, mamahaling paintings, at malapalasyong kasangkapan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pakiramdam ni Lavender ay isa siyang bilanggo. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang king-size bed. Nakatitig sa kontrak na iniabot sa kanya kanina lang. Hindi niya yon pinirmahan, ngunit hindi niya rin ito itinapon. Naroon lang, isang paalala ng kadenang pilit isinusuot sa kanya ng sariling pamilya. Nag-vibrate ang cellphone niya sa nightstand.
May tawag mula sa kanyang ina. Mahinang bumuntong hininga siya bago sinagot ang tawag. Hello, Mom. Lavender, baby. I hope you're already preparing. Nakausap na namin ang team mo. Your hair and makeup should be on their way. The press conference is at 10. Ayusin mo ang sarili mo. Masayang saad ng kanyang ina sa kabilang linya. Pumikit siya ng mariin. Pilit na nilalabanan ng pagod at frustration. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Natawa ang ina niya dahil sa sinabi niya. Bukas? Anak, hindi ito laro. The media already got wind of the arrangement. We need to control the narrative. Kung hindi ka magpapakita, iisipin nilang may problema. Do you want them to start questioning your reputation? Mariing kinagat niya ang pangibabang labi. Nagdadalawang isip kung paano sasagot sa ina. Bago pa siya makapagsalita, isa pang boses ang sumingit sa kabilang linya. Lavender, don't make this difficult. Just do what you're told. Pauwi na kami mula sa bahay ni Senator Villacruz. At gusto naming makita kang handa na pagdating namin. Matigas at puno ng otoridad na sabi ng kanyang ama. Tumingala siya. Pinigilan ng luhang nagbabadyang pumatak sa mga mata niya. At kung ayaw ko? Huwag mo kaming subukan, iha. Nagbabantang sabi pa nito. At bago pa siya makapagsalita ulit, pinutol na ng ama niya ang tawag. Tahimik na bumagsak ang cellphone niya sa kama. Pumikit siya. Naramdaman ang bigat sa dibdib. Paulit-ulit. Parang isang sirang plaka ang buhay niya. Sinusunod niya ang gusto nila. Nagpapanggap na masaya. At sumusunod sa mga desisyon na hindi niya kailanman pinili. Hindi na. Hindi na niya kayang maghintay pa. Agad niyang kinuha ang isang may kalakihang backpack na matagal niya nang inihanda. Sa loob nito may sari-saring pares ng damit. Pera mula sa kanyang naipon. At isang burner phone na iniwan sa kanya ng kanyang matalik na kaibigang si Don. Isang dating maid sa pamilya Oliveros. Si Don ang tanging taong alam niyang hindi magtatraidor sa kanya. Kinuha niya ang isang simpleng puting t-shirt at isang pares ng jeans mula sa closet. Mabilis niyang hinubad ang kanyang silk robe at isinuot ang ordinaryong damit. Malayong malayo sa glamorous na Lavender Madrigal na kilala ng lahat. Huminga siya ng malalim at lumapit sa bintana. Ang buong paligid ng mansyon ay may security. Pero may isa siyang alam na hindi tinatao. Ang maliit na back gate sa likod ng garden. Agad niyang siniguradong wala nang nakatingin bago siya lumabas ng kwarto. Tahimik siyang bumaba. Iniiwasan ng mga CCTV at mga kasambahay na abala sa paghahanda para sa paparating na press conference. Pagdating niya sa likod ng mansyon, nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan. Nandoon si Don, hinihintay siya. Bumaba ng sasakyan si Don at binuksan ang pinto para sa kanya. Lavender, bilis! Hingal na tumango siya. Kabadong sumakay sa loob ng kotse. Salamat, Don. Mabilis na pinaandar ni Don ang sasakyan. At bago pa dumating ang mga magulang niya sa mansyon, nakatakas na siya. Malamig ang hangin sa labas ng mumurahing motel kung saan sila pansamantalang tumuloy. Malayo sa marangyang kwarto na nakasanayan ni Lavender. Pero hindi niya yun alintana. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang burner phone. Umupo siya sa tabi ni Don. May dala itong take-out na kape. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong nito sa kanya. Napayuko siya. Iniisip ang sagot. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, hindi ko kayang bumalik pa doon. Mabigat na bumuntong hininga si Don. Alam mo nga hanapin ka nila, hindi ba? Lalo na ang tatay mo. Mahinang tumawa si Lavender. Pero wala na ang saya sa mga mata niya. Alam ko, pero mas pipiliin kong magtago habang buhay
kaysa bumalik sa buhay na yon. Nag-alinlangan sandali si Don bago nagsalita. Alam mo, may isang lugar kung saan hindi ka nila mahanap. Ngumisi pa ito sa kanya. Tumingin sa kanya si Lavender. May bahagyang pag-asa sa mata. Saan? Tell me, Don. Please tell me. Ngumiti ng bahagya si Don sa kanya. Sa Oliveros Village. Tanging ang mga Oliveros lang nakakapasok doon. Kapag may bibisita, hindi agad-agad sila nakakapasok sa loob. Pwede kang maglibot ng walang iniisip na baka may makakita sa'yo. Harmony is there. Kilala mo siya, hindi ba? Oliveros Village? Tumango si Don. Village ng mga Oliveros. Tanging ang magkakapatid lang nakatira sa malaking village na yon. May main mansion ng mga Oliveros doon, kung saan lahat nakatira silang 6. May kanya-kanyang bahay din silang naroon. Makikita mo rin yun. Dati akong maid doon. Ngayon ay napangasawa ko ng isa sa magkakapatid. Malawak ang lugar. Maraming bagong muka. Kung gusto mong magtago, pwede kang magpanggap na kasambahay doon. Natahimik si Lavender. Iniisip ang posibilidad. Paano yun? Wala man lang siyang alam sa gawaing bahay. Ni isang beses ay hindi siya hinayaan ng magulang niya na magluto. Kahit gustuhin man niya. Ayaw ng mga itong nasusugatan siya. Alam kong hindi ka sanay sa ganung buhay. Pero kung gusto mo ng kalayaan, ito na ang pagkakataon mo, Lavender. Marahang sabi ni Don. Huminga siya ng malalim. Sinulya pa ng backpack niya. Pero kahit na safe ako doon, kailangan ko pa ring mag-ingat. I will change my name, Don. Ako na ang bahala doon. Huwag ka nang mag-alala. Hinaplos ni Don ang kamay niya. Tumango-tango si Lavender. Sumang-ayon na kay Don. She trusts her very much. Ngumiti si Don at inakbayan siya. Then, it's settled. Bukas ng umaga, aalis tayo papuntang Oliveros Village. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam si Lavender ng kaunting pag-asa. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa Oliveros Village. Pero isa lang ang sigurado niya. Sa wakas, ito na ang simula ng pagiging malaya niya. Sa loob ng Oliveros Mansion, isang malawak na estate ang bumungad kay Lavender. O ngayon ay si Love Cruz. Iniba niya ang pangalan niya at ginamit niya ang apelyido ng lola niya. Malalawak ang lupain. May malalaking puno na nagbibigay lilim sa paligid. At ang mismong mansyon ay isang eleganteng bahay na may magandang arkitektura. Tahimik ang lugar dahil village lang iyon ng mga Oliveros at walang iba. Malayo sa ingay ng Maynila. Nang bumaba siya ng sasakyan, agad siyang tinapik sa balikat ni Don na dala ang kanyang bag. Relax ka lang, love. Huwag kang kabahan. Mababait ang mga tao rito. Minsan lang naman nandito ang magkakapatid na Oliveros dahil may kanya-kanyang bahay na sila rito. Si Cadence lang nandito palagi. Palibhasa ay nandito si Harmony para guluhin niya. Naiiling na saad ni Don. Huminga ng malalim si Lavender. Bahagyang tumango. I will try to relax. Habang naglalakad siya papasok ng mansyon, ilang maid ang mga sumulyap sa kanya. Ang iba'y pamilyar ang tingin kay Lavender. Nanlaki pa ang mga mata nila habang nakatingin sa kanya. Pinanlakihan sila ng mata ni Don at nagsimula ng magsalita. Tila alam niya na ang iniisip ng mga to. Alam kong pamilyar siya sa inyo, pero mula ngayon, ang pangalan niya ay Love Cruz. As in, mahal o pag-ibig. Hindi yung shortcut ng pangalan niya. Dito, isa lamang siyang bagong kasambahay. Kaya kalimutan niyo na kung sino siya noon. Ayokong marinig na tinatawag niyo siya sa totoong pangalan niya. Ayoko ring pinagsasabi niyo ito sa iba. At kapag lumabas ang balitang to, mag-ayos na kayo ng mga gamit niyo. Mahina man ay naroon ang otoridad sa boses ni Don. Nagkatinginan ng mga maid, ngunit walang nagsalita. Isa sa kanila si Nay Lourdes. Ang matagal ng mayordoma ay tumango at tumingin kay Lavender.
Huwag kang mag-alala, iha. Ligtas ka rito. Nakangiting saad ni Nay Lourdes. Nakahinga ng maluwag si Lavender. Sa unang pagkakataon, may kumampi din sa kanya maliban kay Don. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng isa sa mga may-ari ng mansyon, si Cadence Oliveros. Matangkad, fit, at may presensyang hindi mo maaaring baliwalain. Sa suot niyang simpleng polo shirt na may bahagyang gusot at isang pares ng denim jeans, mukhang hindi siya isang CEO. Pero ang malikot nitong ngiti at matalim na mata ay nagpapahiwatig ng isang lalaking puno ng buhay at kalokohan. Agad itong lumapit kay Don at Lavender. Sinulyapan pa si Lavender mula ulo hanggang paa. Saka ito ngumiti ng pilyo. Nakakrus ang mga braso ni Cadence habang nakangiting tinititigan si Lavender. Sino to? Bagong recruit mo, sister-in-law? Tanong ni Cadence kay Don. Tumango si Don. Inilapit si Lavender kay Cadence. Oo, Cadence. Siya si Love Cruz. Magtatrabaho siya rito bilang kasambahay. Tumaas ang kilay ni Cadence. Muling pinasadahan ng tingin si Lavender. Mukhang pamilyar. Ikaw ba yung nagtitinda ng kakanin sa kabilang bayan? Nagulat siya sa tanong nito. Hindi alam kung paano sasagot. Ha? Kunot noo ang noo ni Cadence. Kunwaring seryoso. Hindi. Yung nagtitinda ng balot sa kanto. Bahagyang napangiti si Lavender, pero kaagad niyang pinigilan ng sarili. Ang gwapo kasi talaga ng lalaking kaharap niya. Hindi po, sir. Nagtaas ng kamay si Cadence. Parang na-offend. Naku, huwag mo akong tinatawag na sir. Cadence na lang. Ang sir para sa mga seryoso kong kapatid. Kinindatan pa siya nito. Bahagyang yumuko siya at pilit na pinipigilan ang pagngiti niya. Opo, si Cadence. Tumango-tango si Cadence. Mukhang masaya sa sagot niya. Ayos, gusto ko yan. So, bilang bagong maid, ano ang alam mong gawin? At bakit tayo nakatayo rito? Come, let's sit on the sofa. Hinawakan ni Cadence ang kamay niya at inilalayan siya patungo sa sala. Tinaasan pa ito ng kilay ni Don. Nanginiwaan lang naman ni Cadence. Kinabahan si Lavender pero hindi niya alam kung ano ang isasagot. Marunong po akong maglinis, magluto at... Kahit hindi naman talaga. Pero tinuruan na siya ni Don kahit simpleng luto lang. Ngunit talagang mahirap iyon sa kanya. Nagpapanggap na nagulat si Cadence. Talaga? Marunong kang magluto? Aba, baka mas magaling ka pa kay Manang Lourdes at Melody. Natatawang napailing na lang si Nay Lourdes. Huwag mong asarin si Love, Cadence. Pero ngumiti ito ng nakakaloko. Tapos bumalik ang tingin kay Lavender. Well, since bago ka, at ako ang unang nakakita sa'yo, akin ka na. Napalunok si Lavender. Gulat na tinignan si Cadence. Hindi siya sigurado kung paano iintindihin ang sinabi nito. Po, ano po yun? Nakangiti ng malapad si Cadence. Ikaw ang magiging personal maid ko. Nagulat si Don. Ha, Cadence, sigurado ka? Tumango-tango ito bilang sagot. Siyempre, ang mga kapatid ko masyadong seryoso. Palagi nilang pinagtutuunan ng pansin ng trabaho. Kaya ako na ang bahala kay Love. Hindi alam ni Lavender kung matutuwa o mag-aalala ron. Humakbang ito palapit kay Lavender. Tinitigan pa siya sa mata. Pero may isang tanong muna ako bago kita kunin bilang personal maid ko. Napalunok siya, kinakabahan. Ano po yun? Matalimang tingin ito pero hindi ito galit. Marunong ka bang gumawa ng perfect cup of coffee? Naguluhan si Lavender. Po, coffee? Tinaas nito ang isang daliri. Parang professor na may mahalagang lecture. Gorgeous. Ito ang pinakamahalagang requirements sa pagiging personal maid ko.
Ang buhay ko ay umiikot sa kape. Kung hindi ka marunong gumawa ng masarap na kape, hindi tayo magkakasundo. Napailing naman si Don. Pinag-krus pa ang braso. Aba, Cadence. Ikaw lang yata ang boss na ang pangunahing requirement sa Mayday coffee making skills. Tumawa si Cadence. Walang pakialam ito kahit lumabas ang gilagid nito kakatawa. Siyempre, hindi pwedeng sumablay sa kape. Kape na nga lang ang nagpapasaya sa akin eh. Ipagkakait niyo pa? Ngumiti si Lavender na sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng gaan ng loob. Marunong po akong magtimpla ng kape. Sa lahat ng sinabi niya, yun lang yata ang totoo. Hindi man siya marunong magluto. Alam niya namang magtimpla ng kape. Napahalakhak si Cadence, tuwang-tuwa. Ayos, pasado ka. Simula ngayon, ikaw na ang bagong official coffee maker. Personal maid ni Cadence Oliveros. Kinindatan siyang muli nito. Para silang may sariling mundo, dahil halos silang dalawa na lang ang nag-uusap. Napailing na lamang si Don sa dalawa pero binalingan nito ang binata. Cadence, seryoso ka ba talaga? Tumango ng may kasiguraduhan si Cadence. Absolutely. At bilang una mong trabaho, love, ipagtimpla mo ko ng kape. Pero teka, ayaw ko ng basta-bastang kape ha? Gusto ko may art. Kaya mo bang mag-latte art? Inosenteng tanong ni Cadence na bahagyang nangalumbaba habang nakatingin sa kanya. Bahagyang nailang si Lavender sa titig nito. Depende po. Anong design po ang gusto nyo? Sumandal si Don sa sopa at tintigan lamang silang dalawa ni Cadence. Nagkunwaring nag-isip si Cadence tapos ngumiti. Gusto ko, mukha ko. Itong gwapong mukha ko. Napangiwi si Don. Aba, napakayabang mo, Cadence Oliveros. Natawa ng mahina si Lavender. Pero agad na pinigil ang sarili dahil nakatitig pa rin sa kanya si Cadence. Na para bang hindi man lang nito inaalis ang tingin. Kumindat si Cadence sa kanya. O siya, sige. Hugis puso na lang. Pero kapag pangit ang design, mag-uusap tayo. Doon sa kwarto. Biro lang. Napangiti si Lavender. Kahit papaano sa unang beses mula nang tumaka siya, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, unti-unti siyang nakaramdam ng kaginhawaan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya bilang personal maid ng pinakamaingay at pinakamakulit na Oliveros. Pero isang bagay ang sigurado niya, hindi magiging boring ang buhay niya sa mansyon. Simula nang dumating si Lavender sa mansyon ng mga Oliveros, ay oras-oras na yata siyang ginugulo ni Cadence. Wala ba itong trabaho sa araw na yon? Isang araw pa lang ang pananatili roon ni Lavender, ay sobrang gaan na kaagad ng loob niya kay Cadence. Tigilan mo nga si Lavender? Paano makakatulong yan dito kung ginugulo mo? Inis na bulyaw ni Harmony kay Cadence na ngumuso pa ito. What's wrong with that? She is mine. I mean, she is my personal maid. Sabat ni Cadence dito na talagang hinila pa siya. Nangunot ang noo ni Harmony. Kinuha nito ang tsinelas. Nang makita ni Cadence ay binitawan siya at mabilis na tumakbo palayo. Nakangiting tinignan naman siya ni Harmony. Please Lavender, masanay ka na. Siguradong ikaw na lagi ang guguluhin ng lalaking yun. Tinapik ni Harmony ang balikat niya. Tumango-tango naman si Lavender dahilan para mapangiti ito lalo. Halika, turuan kita sa mga gawaing bahay. Baka magulat ang lalaking yun na hindi ka marunong sa gawaing bahay. Huwag kang tumulad kay Primrose, sinasabi ko sa'yo. Nakinig at nagmasid siya kay Harmony. Talagang tutok siya sa mga tinuturo nito. Kinabukasan ay maagang nagising si Lavender. Ngunit hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa malakas na katok sa kanyang pintuan. Love, gising na. Kape, kape, kape. Malakas ang boses na sigaw ni Cadence mula sa labas.
Napabalikwa si Lavender sa kama. Napapikit pa habang hinahanap ang tsinelas. Kakagising niya pa lang, pero parang may energy drink na kaagad si Cadence sa katawan. Napabuntong hininga siya. Akalain mo yun? May built-in alarm clock pala dito sa hasyenda. Bulong niya habang naglalakad. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang isang nakangiting si Cadence. Nakapamewang at mukhang sabik sa umagang dos ng caffeine. Nakakunot ang noo nito pero nakangiti sa kanya. Ayan, good morning. Kape ko, nasaan? Napailing si Lavender. Pinipigilang huwag mapanguso rito. Sir, Cadence, kakagising ko lang. Nakikita mo naman po, hindi ba? Ito ang nagsuggest na tawagin ito sa pangalan nito. Tama nga si Don. Ayaw na ayaw ng mga Oliveros na tinatawag silang sir. Mas gusto nilang komportable ang mga kasambahay sa kanila. Pinagkrus nito ang braso at tinaasan siya ng kilay. Correction. Matagal ka nang dapat gising. Hindi ako gumagana ng walang kape, love. Huminga ng malalim si Lavender tapos tumango-tango. Wala nang nagawa. Fine. Bigyan mo lang ako ng 5 minuto para mag-ayos. Lalong tumaas ang kilay ni Cadence. 3 minuto. Napasimangot siya. Ha? Ayoko. Kulang na nga yung 5 minuto eh. Sa sobrang komportable nila sa isa't isa, ganoon na sila mag-usap. Hindi inaasahan ni Lavender na magiging ganon siya sa ibang tao. Dahil noon, kailangan niyang mag-ingat sa bawat galaw at salita niya. Kundi ay lagot siya sa mga magulang niya. Nagkibit balikat si Cadence. Saka naglakad pababa para pumunta sa kusina. Kidding, take your time. Pero mabilis ah. Sa kusina ako maghihintay. Napailing si Lavender. Take your time pero dapat mabilis. Baliw na yata tong amo niya. Habang nag-aayos ay napapailing na lamang siya. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya naging personal barista ng isang hyperactive na boss. Pagdating niya sa kusina ay agad siyang naghanap ng kape at nagsimula ng magtimpla. Habang ginagawa niya ito, lumapit si Cadence. Nakasandal sa counter at nanonood. Pinagmamasdan siya nito, kaya nakaramdam siya ng pagkailang. Alam mo, love, matutuwa din sa'yo ang mga kapatid ko. Ngumuso ito. Nagtaas ng kilay si Lavender habang patuloy sa ginagawa. Bakit naman? Kasi tahimik ka. Hindi ka katulad ko na maingay. Bahagyang napangiti siya. At tingin mo ba, magtatagal ako sa pagiging tahimik? Sumimangot si Cadence. Lumapit lalo sa kanya. Sana hindi. Mas masaya kapag makulit ka rin. Alam mo yun, bagay tayo. Ilang saglit pa at natapos na ni Lavender ang kape. Ipinatong niya ito sa mesa at tumingin kay Cadence. Hindi narinig ni Lavender ang huling sinabi nito dahil bahagyang humina ang boses nito. Here, coffee is served. Tumingin si Cadence sa tasa, tapos kay Lavender. Humaba ang nguso nito. Nasaan ang latte art? Sandaling napapikit si Lavender. Napabuntong hininga ng maalala yon. Akala ko ba joke lang yung kahapon? Umiling si Cadence. Hindi. Importante sa akin yun. Gusto ko ng latte art, love. Parang batang humawak pa ito sa kamay niya. Natigilan si Lavender nang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Nang hawakan nito ang kamay niya. Umupo siya sa harap nito habang umiiling. Pinanood niya itong uminom ng kape. Hindi pa kita ipinagtitimpla? Masyado ka nang maarte? Walang nagawa si Cadence. Inisang lagok niya ang kape, tapos tumango-tango. Pwede na kahit walang latte art. Perfect pa rin. Pwede ka nang gawing official coffee goddess dito sa mansyon. Nag-thumbs up pa si Cadence sa kanya. Humagikik siya. Coffee goddess?
Nagkibit balikat si Cadence. Mas bagay kaysa sa personal maid. Napangiti siya pero agad ding umiling. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aakyat sa ranggo na yan. Nagtaas ng kilay si Cadence. Talaga? Aba, mahal. I mean, love. Bakit parang ayaw mong paglingkuran ako habang buhay? Seryosong tumingin siya rito. Oo na nga, kung saan ka masaya. Nagkatawanan sila pareho. Sa totoo lang, kahit boss si Cadence, hindi ito mahirap pakisamahan. Siya pa mismong nagdadala ng saya sa paligid. Nang magtanghalian habang kumakain si Cadence sa veranda, dumaan si Lavender para magligpit ng ilang gamit. Nasa tabi ni Cadence ang isang tray ng inihaw na baboy at isang plato ng mainit na kanin. Hindi talaga ito maarte sa pagkain. Napansin ni Cadence si Lavender. Lumaki ang ngiti nito. Uy love, kumain ka na? Tumango siya. Tinaasan nito ng kilay. Opo, kaya nga nagtatrabaho na ako ngayon. Ngumuso ito at nagpukpok sa mesa. Cadence lang, walang opo. Kapag hinalikan kita, mawawala talaga yung opo mo. Mahilig talaga itong mang-asar. Pero imbis na magalit o mainis siya sa ganong pang-aasar ni Cadence, ay mas nagugustuhan pa niya ito. Napangiti siya. Nakasanayan ko na. Kapag kasi nakikipag-usap din siya noon sa mga tao ay kailangan niyang gumamit ng salitang yon. Dahil lahat ng lumalabas sa bibig niya ay kontrolado din ng mga magulang niya. Ultimo pati paglingon niya sa mga tao ay pinagbabawal ng mga to. Dahil ang gusto nila, lahat ng tao ay siya ang nililingon. Bahagyang sumimangot si Cadence, pero agad naman ang ngumiti. Anyway, alam mo bang ako ang nagluto neto? Proud na proud nitong tinuro ang inihaw na baboy kaya tumaas ang kilay niya. Hindi makapaniwala. Talaga? Marunong ka palang magluto? Mayabang na tumango si Cadence. Siyempre, alam mo ba, dapat marunong kang magluto kapag nagta-travel ka? Survival skills yan. Napangiti si Lavender. Itinuro ang sarili. Ako, paano kung hindi ako marunong? Natigil si Cadence. Tinignan siya ng seryoso. Ha? Hindi ka marunong magluto? Pero sabi mo, marunong ka. Umiling siya. Bahagyang napahiya. Wala akong masyadong experience sa kusina, pero tinuruan naman ako ni Don at Harmony. Nagpanggap na nagulat si Cadence, tapos biglang sumeryoso kunwari. Emergency to. Ngumuso siya. Ha? Tumayo ito sa harap niya na para bang may misyon sa buhay. Kailangan natin tong solusyonan. Starting today, may cooking lessons na tayo. Napalunok si Lavender sa sinabi nito. Ano? Hindi iyon ang inaasahan niyang sasabihin nito. Nagsinungaling siyang alam niya ang mga gawaing bahay, pero wala man lang itong reaksyon. Sa halip ay sinabi nitong mag-cooking lesson sila. Kakaiba. Tumango-tango si Cadence saka siya kinindatan. Yes, simula ngayon, tuturuan kitang magluto. Walang personal maid ko na hindi marunong magluto. Hindi ko naman kailangang magluto. Itinaas ni Cadence ang kamay para pigilan siya. No. Walang tatanggi kapag ang gwapong si Cadence na ang nagsalita. Come on, love. Hinawakan pa nito ang kamay niya. Napatingin si Lavender kay Cadence, na parang isang bata na excited maglaro. Wala siyang choice. Alam niyang hindi siya titigilan nito. Napabuntong hininga na lamang siya pero may halong ngiti. Fine. Yes. Napasuntok na lang sa hangin si Cadence. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya basta tumatakas sa nakaraan niya. Ngayon, may bago siyang misyon. Matutong magluto kasama ang pinakamakulit na boss sa mundo. At kahit hindi niya aaminin ng harapan, natutuwa siya sa ideyang yon.
Maaga na namang nagising si Lavender. Sa mga nakaraang linggo, unti-unti na siyang nasasanay sa buhay kasambahay. Malayo ito sa nakasanayan niyang buhay bilang isang beauty queen. Pero hindi niya inakala kung gaano ito kagaan sa pakiramdam. Walang kamera, walang ngiting napipilitan lang, walang script. Ngayon ang tanging iniisip lang niya ay kung paano walisin ng maayos ang mga nahulog na dahon sa likod ng mansyon. Habang abala sa pagwawalis, may isang nilalang na hindi matahimik sa paligid niya. Nakatayo sa isang tabi si Cadence, naka-cross arms at pinapanood siya. Sigurado ka bang tama yung ginagawa mo? Napatingin siya rito, nakataas ang kilay. Ang alin? Itinuro ni Cadence ang walis niya. Ang teknik mo sa pagwawalis. Natigilan si Lavender at napabundong hininga. Cadence, nagwawalis lang ako. Hindi naman ako magpapatayo ng building. Nakangiti ito pero halatang nangaasar. I know, pero may mas efficient way dyan. Inirapan niya ito dahil sa sinabi nito. Ayan ka na naman sa kakaibang philosophy mo. Nagkibit balikat si Cadence. Ikaw rin naman, hindi ba? Pinagsasabihan mo naman ako madalas. Ikaw yung nag-apply bilang katulong pero hindi marunong sa gawaing bahay. Asar pa ni Cadence sa kanya. Sinimangutan niya ito. Personalan ba to? Tingin mo ba madadala mo ako sa mga pang-aasar mo? Napakamot ito ng ulo. Hindi na effective? Umiling siya. Hindi. Biglang lumapit si Cadence at walang babala na kinuha ang walis mula sa kamay ni Lavender. Gulat na tinignan ito ni Lavender. Hoy! Sinubukan niyang bawiin iyon ngunit nilayo lang ni Cadence. Cadence, isa! Ibalik mo sa akin yan! Tinalikuran siya nito. Ako na. Manood ka kung paano dapat ginagawa to. At saka naman siya napanganganang makita kung paano kumalat ang mga dahon sa bawat pagwalis ni Cadence. Sa halip na maging maayos, mas lalo pang nagulo ang paligid. Napahawak siya sa noo. Anong ginagawa mo? Nakangiti pa rin ito pero halatang napagtanto ng mali ang ginagawa nito. Tinatanggal ang mga dahon? Tumingala sa langit si Lavender. Parang humihingi ng pasensya sa mundo. Diyos ko, anong kasalanan ko? Tumingin ito sa kanya, nag-aantay ng sagot. So, anong score ko? -10. Inis na sagot niya. Napakunot ng noo si Cadence. Wow, ang harsh mo naman. Tinitigan niya ito ng matagal. Alam mo, ang yabang-yabang mo kanina. Tapos ikaw pala tong walang alam sa pagwawalis. Nagkibit balikat si Cadence. At least sinubukan ko. Umirap siya sabay pilit kinuha ang walis mula rito. Ako na nga. Pero bago pa niya mabawi ang walis, hinila siya ni Cadence sa kamay at napalapit silang dalawa sa isa't isa. Hindi maiwasang kabahan ni Lavender. Dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya, natatakot siyang baka tuluyang marinig ni Cadence ang pagkabugnon. Paano kung gusto kitang samahan dito? May lambing na tanong nito. Napatingin siya rito. Bahagyang nagulat sa malambing na tono nito. Anong? Inabot nito ang isang hibla ng buhok niya. Inilagay sa likod ng tenga niya. Masyado ka kasing masipag. Baka makalimutan mong magpahinga. Natigilan si Lavender. Iba ang tingin ni Cadence ngayon. Hindi na lang basta pangaasar o kakulitan. Mabilis niyang iniiwas ang tingin. Inirapan niya ito ng bahagya. Pilit na tinatago ang kilig na nararamdaman. Ang dami mong dahilan para lang may gawin, no? Nagkibit balikat ito. Bakit? Gusto mo ba wala akong gawin? Oo. Napanguso si Cadence. Kunwaring nagtatampo. Grabe ka. May galit ka yata sa akin, mahal. Napangiti si Lavender. Natatawang humiwalay dito. Tinulak niya palayo si Cadence sa kanya at nagsimulang magwalis ulit. Ngunit ang ngiti sa labi niya ay talagang hindi na nawala.
Kinahapunan ay nasa kusina si Lavender. Habang naguhugas ng pingganay, biglang sumulpot si Cadence sa tabi niya. Sumilip ito mula sa balikat niya. Kunwaring seryoso. Psst! Love, mahal, irog ko. Napaatras siya. Muntik nang mahulog ang plato dahil sa gulat. Cadence, ano ba? Asik niya. Humaba ang nguso nito. Grabe ka naman. Miss lang kita agad eh. Hindi mo ako na-miss? Tinignan niya ito ng masama. Hindi! Ngumisi si Cadence. Nilagay ang kamay sa magkabilang mukha nito. Parang batang nagpapakyut. Hindi raw. Eh bakit mukha kang nagpipigil ng kilig? Na-miss mo rin ako, sigurado ko. Umirap siya. Pero obvious naman ang ngiti. Umalis ka na nga dyan? Mas lalo pang lumapit ang makulit na lalaki. Ayoko. Dito na ako titira sa tabi mo. Inirapan niya ulit ito. Saka mahinang itinulak palayo. Hay nako, ang kulit mo! Napangiti si Cadence. Saka biglang tinanggal ang isang bula ng sabon sa pisngi niya. Kahit makulit, guwapong makulit naman. Tanggap ko naman yun. Hindi ko tinatanggi ang bagay na alam kong totoo naman. Kaya nga crush mo ko, hindi ba? Napahinto siya hanggang sa nagsalubong ang kilay niya. Narinig niya ang tawa ni Cadence, pero hindi niya alam kung paano ibababa ang init sa mukha niya. Lumipas ang mga araw at talagang hindi pa rin siya tinantana ni Cadence. Mas dumoble pa ang pagiging makulit nito. Tulad ngayon. Dahil sa mainit na panahon, nagkaroon ng free time ang mga kasambahay. At si Lavender naman ay napilitang sumama kay Cadence sa garden para magpahinga. Dahil wala na roon si Harmony at Primrose. Umalis na sila doon matapos nilang ikasal sa magkakapatid na Oliveros din. Nagpupunta naman sila minsan doon dahil nasa iisang village lang sila. Nakahiga si Cadence sa damuhan at nakapikit. Ang sarap ng ganito. Nasa tabi lamang siya, nakaupo lang. Ang alin? Bumukas ang isang mata nito. Nakangiting nilingon siya. Ang kasama ka. Natigilan siya. Napakurap dahil doon. Parang hindi alam kung paano magre-react. Loko, tigilan mo ko, Cadence. Tatamaan ka sa akin. Kung hindi ko lang sila na-miss, hindi kita sasamahan dito. Humagikik si Cadence. Ang cute mo kapag naiinis ka. Pero mas lalo ka yatang gumaganda. Kaya mas masaya ako kapag nandito ka. Tumingin siya rito. Kunwari ay galit. Cadence, titigil ka o iiwan kita rito. Umupo na rin ito. Seryoso na ang tono. Pero love, mahal, irog ko. Totoo yun. Nawalan siya ng focus dahil sa mga endearment nito sa kanya. Tumingin siya rito, naguguluhan. Ang alin? Malapad itong ngumiti. Mas masaya kapag nandito ka sa tabi. Malambing na sabi nito. Muli siyang natigilan. Sa mga buwan na nakasama niya si Cadence, hindi niya namalayang unti-unti nang lumalambot ang puso niya para dito. At ang mas nakakagulat, hindi niya alam kung paano lalabanan ng nararamdaman niyang yon. Habang nakahiga si Cadence sa duyan at siya'y nakaupo sa damuhan sa garden, patuloy lang si Cadence sa pagsasalita ng kung ano-ano. Nakatitig sa langit si Cadence, nakangiti. Alam mo, iniisip ko kung ano ang buhay ko kung hindi ako Oliveros. Napatingin siya rito. Bakit? Hindi mo ba gusto ang buhay mo ngayon? Lumingon sa kanya si Cadence, nakangiti pa rin. Gusto ko naman, pero curious lang ako. Siguro kung hindi ako Oliveros, magiging mas tahimik? Pagsisingit niya, natawa ito. Love, mahal, irog ko. Hindi ako maingay. Ito na naman siya sa mahabang endearment nito sa kanya. Patagal ng patagal ay nasasanay na siya ron. Umirap siya pero nakangiti naman. Hindi raw maingay. Ewan ko na lang kung ano pang mas maingay sa'yo. Pero gusto mo naman.
Bulong na saad ni Cadence saka siya kinindatan. Napakurap siya. Hindi makasagot saglit. Ha? Wala akong narinig. Napangisi ito. Inabot ang hibla ng buhok niya at inilagay sa likod ng tenga niya. Ang kulit ko pero gusto mo naman hindi ba? Nakikita kong ngumingiti ka kapag nag-iingay ako. Kapag tahimik naman ay nagsasalubong yung kilay mo. Saka magtatanong kung bakit ang tahimik ko. Napatingin siya rito. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kahit yun ay napapansin din pala nito. Ikaw! Mas lumapit pa si Cadence. Tinukod ang paa sa lupa para hindi gumalaw ang duyan. Ako? Napakurap siya. Sabay tinulak sa mukha nito palayo. Ang kapal talaga ng mukha mo? Humagalpak ng tawa si Cadence, pero mas lumapit ulit. Ang cute mo kapag nahihiya ka. Don't be shy, love, mahal, irog ko. Nag-cross arm siya pero hindi mapigilang ngumiti. Baliw ka talaga? Ngumiti ito. Seryoso na ang tingin sa kanya. Pero gusto mo yung ganitong baliw, hindi ba? Umamin ka na, alam ko na yan. Ako lang to. Lahat napapansin ko basta ikaw na at tungkol sa'yo. Napatitig si Lavender sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano siya lalaban sa pangaasar ni Cadence. Nang lumapit ang mukha lalo ni Cadence ay, hindi niya na iyon tinulak. Nangakmang maglalapat ang labi nila nang biglang bumukas ang gate ng garden. Si Storm, Midnight, Cloud, Tonic at Draco. Ang 5 kapatid ni Cadence ay dumating kasama ang kanilang mga asawa. Agad nilang napansin ang sweet moment ni Cadence at Lavender. Mabilis na lumayo si Lavender nang makita ang ngisi ni Dawn at Harmony habang nakatingin sa kanila. Nag-cross arm si Storm. Nakataas ang kilay na tinignan ng kapatid. Wow! Ano tong eksenang nasaksihan namin, Cadence Oliveros? Nakangiti si Midnight pero kita ang panunukso sa ngiti nito. May bago na bang love story sa bahay na to? Bakit hindi sinabi ng mga maid dito? Nakataas ang kilay ni Cloud kay Cadence. Hindi mo naman sinabi na may bagong inaalagaan ka pala, bro. At mukhang alagang-alaga mo talaga. Nakangising saad ni Tonic habang nakaakbay sa asawa nitong si Harmony. Tumikim naman si Draco. Halatang sinasakyan ng trip ng mga kapatid. Cadence, di ba sabi mo wala kang love life? Bumuntong hininga si Cadence at tumingin sa kanila. Hindi apektado. Wala nga. Tumingin si Dawn kay Lavender saka kay Cadence. Sinabi mong gusto mo siyang maging personal maid mo, Cadence. Wala kang sinabing lalandiin mo siya. Ano yan? Mataray na sabi ni Dawn. Nakangiti si Cadence. Sabay sumandal kay Lavender na kanina pa namumula. Yan? Akin yan. Napulunok na lang si Lavender. Biglang kinabahan. Ha? Anong sayo? Bulong niya kay Cadence. Natawa si Harmony. Tumingin kay Lavender. Ano love? Totoo ba? What's the score? Pumayag ka agad sa lalaking yan? Kung ako sayo, pahihirapan. Hindi na natapos ni Harmony ang sasabihin ng sumabat ang asawa nito. Anong ikaw siya? Baby, you won't never be her because you're mine. Inis na asik ni Midnight na kinatingin ng mga kapatid nito rito. Inis na tinignan sila ni Midnight. What? She's mine. Natawa ang mga lalaki sa inasal ng kapatid. Silang mga babae ay napangiwi na lang. Hindi na nila pinansin ito saka tinignan si Lavender. Umiling siya pero namumula dahil sa pagkailang niya sa mga to. Hindi! Ang kulit kasi nito eh! Turo pa niya kay Cadence. Sinamaan niya ito ng tingin pero ngumisi lang si Cadence. Tumawa si Melody at inilingan si Cadence. Grabe ka naman, Cadence. Hindi pa nga kayo official. Inaangkin mo na agad. Huwag kang ganyan. Lalong hihindian ka ni Love niyan. Nakangisi si Cadence nang lumingon kay Lavender. So, gusto mo bang gawing official? Nanlaki ang mga mata niya. Biglang napaubo. Hoy,
Anong pinagsasabi mo? Cadence, stop that! Asik niya. Sumipol si Tonic. May gusto rin sa'yo bro. Kita naman sa muka. Nakipag-apir pa ito sa ibang kapatid. Namula lalo si Lavender. Tumingin si Draco kay Lavender. Parang tinatansya siya. Tumango-tango ito habang pinagmamasdan siya. Hindi ka mukhang kasambahay lang. Napakapit siya sa laylayan ng damit niya. Kinakabahan. Anong ibig niyong sabihin? Sumandal si Storm sa puno. Mukhang marami kang tinatagong sekreto, Love Cruz. Nakangising sabi ni Storm, pero natahimik ito ng sikuhin ni Melody. Biglang lumapit si Cadence kay Lavender. Nilagay ang braso sa likod niya. Parang pinoprotektahan siya. Anong ibig sabihin yan? Ginugulo nyo kami. Umalis nga kayo. Bumalik na kayo dun sa bahay nyo. Inis na asik ni Cadence. Nagkibit balikat si Cloud. Wala naman. Sinasabi lang namin na baka hindi mo siya ganun kakilala. Tumango-tango si Midnight, pero hindi na nagtanong pa. Basta Cadence, ikaw na ang bahala dyan. Pero kung gusto mo siya o seryoso ka talaga dyan, huwag mo nang palampasin. Sunggab na agad. Baka maagawan ka pa. Ang dinig ko kasi ay may nagkakagusto dyan. Pero sa nakikita namin, hindi ka naman niya ipagpapalit. Nguso ni Harmony sa kanya. Lumingon si Cadence sa kanya. Narinig mo yon? Mukhang ang huling salita lang talaga ni Harmony ang narinig nito. Labis ang kaba niya dahil mukhang may alam ang mga kapatid ni Cadence tungkol sa kanya. Imposibleng mga asawa nila ang nagsabi dahil alam niyang hindi nagsasalita ang mga to. Tiwala siya sa mga kaibigan niya. Nag-iwas siya ng tingin. Namumula pa rin. Hindi ko sila narinig. Tumawa si Cadence sabay bulong sa kanya. Kung ganon, ako na lang magsasabi. Napatingin siya rito kaya nagtagpo ang paningin nila. Ano? Bumuntong hininga ito saka nilapit ang muka sa tenga niya. Gusto kita. Bigla siyang tumayo. Hindi alam ang gagawin lalo na't pabulong naman iyon. Narinig niya yon ngunit hindi niya pinahalata. Ano? Tumawa ito. Sinundan siya ng nakangisi. Alam mo namang totoo, hindi ba? Nag-iwas ng tingin si Lavender pero halatang kinakabahan. Ang kulit mo, hindi nga. Tumingin sa kanila si Shanna, natatawa. Mukhang may bagong Oliveros couple na naman. Tumikim lang ang una. Good luck sa inyo. Habang natatawa ang buong pamilya, hindi alam ni Lavender kung matutuwa o matataranta siya sa harap ng mga Oliveros. Niyaya sila ni Storm na pumasok dahil may importanteng sasabihin to. Bago pa mahawakan ni Cadence si Lavender, ay hinila na siya ni Dawn at Harmony. Kaya ang mga ito ang katabi niyang naupo sa sofa. Samantalang si Cadence ay nakaupo rin sa sofa, habang kinukulit ang mga kuya tungkol sa pagtawag sa kanila. Nakadikwatro na ito ngayon habang nakatingin kay Storm. So, ano tong meeting na to, Kuya Storm? May namiss ba akong malaking announcement? Mukhang ako na lang walang alam eh. Nag-cross arm si Storm at seryoso pa rin ang muka. Family gathering next week. Yun lang? Akala ko naman kung ano na. Bagsak ang balikat na saad ni Cadence. Binatukan ni Midnight ang kapatid. Umayos ka nga. Para kang hindi Oliveros kung umasta. Tumango si Cloud. Alam mo namang hindi basta-basta ang gatherings natin. Maraming media na inimbitahan si Mamita. Kaya hindi pwedeng tumanggi bro. Huminga ng malalim si Cadence. Saka napatingin kay Lavender na nakatitig lang din sa kanya. Ewan ko sa inyo. Ayokong sumama. Mukhang nagulat ang magkakapatid. Dahil lagi namang present si Cadence sa mga ganong event. Wala itong pinapalampas. Lagi itong dumadalo sa mga ganon. Kahit walang kasama ay masaya ito. Ngayon lang talaga ito tumanggi. Napatingin sa kanya si Draco. Nagtaas ng kilay. Bakit naman?
Himalaya na. Nagkibit balikat si Cadence. Wala lang akong gana. Tumawa si Tonic saka bumaling kay Lavender. Walang gana? O may ayaw kang iwan dito? Siguro kung isasama si Love, sasama ka. Asar pa nito kay Cadence. Biglang ngumiti si Cadence. Pwede. Napatingin si Lavender dito. Nagulat. Ha? Hindi ako pupunta. Nagkunwaring nag-isip naman si Cadence. Kung ganun, hindi na lang din ako pupunta. Cadence. Inis na asik ni Storm. Nagkibit balikat lang ito. Sabi niyo nga, hindi ako pwedeng tumanggi. Pero may isang kondisyon. Sabay tumingin ulit kay Lavender na masama ang tingin sa kanya. Sumandal sa upuan si Draco. Napatingin kay Lavender. Siyang kondisyon? Nakangising tumango si Cadence. Siyempre. Umiling-iling si Lavender. Hindi niya alam kung anong klaseng family gathering ang meron sila. Pero ang dinig niya ay maraming medya. Iyon ang iniiwasan niya. Hindi mo ako mapipilit, Cadence. Mas lumapit si Cadence sa kanya. Saka malambing na tinignan siya. Sige na love, mahal, irog ko. Isang gabi lang, hindi rin kita iiwan dun. Napamurang magkakapatid no Oliveros dahil sa sinabi ni Cadence. Ngunit parang walang narinig ang dalawa. Nasa isa't isang buong atensyon. Nag-iwas ng tingin si Lavender. Hindi alam ang gagawin. Pero kasi, tumawa si Don. Sinilip siya. Mukhang wala kang choice, love. Don't worry, we're here. Hindi ka namin pababayaan, Don. And we are sure, Cadence will protect you. Bulong ni Don sa kanya. Napabuntong hininga siya saka tinignan si Cadence. Ang kulit mo. Pwede naman kasing pumunta ng walang partner. Idadamay mo pa ako? Hindi pwedeng walang partner ang pinakagwapo sa kanila. Saad nito na kumindat pa sa kanya. Sobrang kapal ng mukha mo? Iling-iling na sabi niya na kinatawa ng lahat maliban kay Cadence, na sinimangutan siya. Araw ng family gathering. Dumating sina Cadence at Lavender sa venue. Magandang dekorasyon, maraming bisita, at puro kilalang tao ang naroon. Kanina pa kinakabahan si Lavender. Nananalangin na sana'y walang nakakakilala sa kanya. Pero mukhang imposible yon. Habang naglalakad sila papunta sa table ng mga Oliveros, isang pamilyar na boses ang tumawag kay Lavender. Gulat na lumapit ito sa kanila. Lavender? Si Raymond. Siya ang naging photographer niya noon sa isang shoot at modeling. Biglang kinabahan siya pero pinilit kumalma. Pasensya na, nagkamali po kayo ng tao. Nagtaka ito. Tinignan siya ng mabuti. Pero, ikaw si Lavender Madrigal, hindi ba? Matagal ka nang hinahanap ng magulang mo. Sumeryoso ang mukha ni Cadence. Tumingin kay Lavender. Do you know him? Umiling-iling siya, pilit ngumiti. Hindi, nagkamali lang siguro siya. Pero, sasagot pa sana si Raymond nang putulin niya iyon. Hindi ko kilala ang tinutukoy mo, mister. May diing saad ni Lavender dito. Natigilan si Raymond pero halatang nagtataka pa rin. Siguro nga, pasensya na. Tahimik lang si Cadence pero halatang nag-iisip ng malalim. Habang pinagmamasdan si Lavender. Napansin ni Lavender ang titig na iyon ni Cadence. Kaya kahit kinakabahan ay nginitian niya ito. Habang lumilipas ang gabi, hindi na tinanong ni Cadence ang tungkol kay Raymond. Pero alam ni Lavender na may bumabagabag dito. Love, may gusto akong itanong. Mahinang saad ni Cadence. Napatingin siya rito, nag-aalangan. Ano? Tumingin si Cadence sa kanya ng matagal, hanggang sa ngumiti ito. Wala. Sa ibang araw na lang. Hindi makapagsalita si Lavender. Parang may kung anong bumigat sa loob niya. Alam niyang hindi siya pinilit ni Cadence ngayon, pero alam niyang hindi ito titigil.
hanggat hindi niya sinasabi ang totoo. Hindi niya alam kung bakit pero sa mga sandaling yon, parang gusto niyang sabihin ang lahat. Pero hindi pa siya handa. Mula ng gabing iyon, mas naging malapit pa si Cadence kay Lavender. Kahit may mga tanong ito tungkol sa tunay niyang pagkatao, hindi ito nagtanong ng diretsyo. Tinutulungan siya ni Cadence sa paghuhugas ng pinggan. Gusto mo ba talagang maging kasambahay habang buhay? Tanong nito. Ayaw mo bang maging buhay ko? Yung tipong kapag nawala ka, mamamatay ako. Banat pa nito na kinatawa ni Lavender. Mga pauso mo, tumigil ka? Lumaki ang ngiti niya nang marinig ang tawag nito. Araw-araw, lalong lumalalim ang koneksyon nilang dalawa. Halos lahat sa mansyon ay napapansin yon. Pareho nilang mahal ang isa't isa ngunit takot silang umamin. Parehong torpe. Kapag nagluluto si Cadence, si Lavender ang assistant nito. Kahit na puro kalat lang ang ginagawa niya. Nabaliktad na nga. Si Cadence na ngayon ang nagluluto para sa kanila imbis na si Lavender. Ayaw paglutuin ni Cadence ang dalaga. Hindi dahil sa ayaw itong nasaktan, kundi dahil baka masunog na naman ulit nito ang kusina. Kapag nagwawali si Lavender sa likod bahay, laging naroon si Cadence. Nag-aalok ng hindi naman kailangang tulong. Sa mga simpleng araw na yon, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa. Sa bawat tawanan, asaran, unti-unting nakaramdam ng kapanatagan si Lavender. Sa bawat tingin at ngiti ni Cadence, unti-unting nararamdaman ni Lavender ang pagmamahal na matagal niya nang hindi nararanasan. At sa kabila ng mga tanong ni Cadence tungkol sa tunay niyang pagkatao, hindi ito kailanman nagpilit. Sa puso ni Lavender, hindi lang ito isang laro o pag-iwas sa dating buhay niya. Ito na ang bagong buhay na gusto niyang ituloy. Masaya ang araw na yon para kay Lavender. Kahit hindi pa niya kayang sabihin ng direkta, alam niya sa puso niya na minamahal niya si Cadence. Ngunit bago pa man niya maamin ang nararamdaman, isang malakas na sigaw ang gumulat sa buong mansyon. Lavender! Napako si Lavender sa kinatatayuan niya. Ang tinig na matagal niyang iniwasan. Ang tinig na nagdidikta sa bawat desisyon ng buhay niya. Ang kanyang ama. Nasa harap nito ang 5 pang magkakapatid na Oliveros. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Sa likod ay ang mommy at daddy niya. May mga security guard na kasama. Matalimang tingin ni Draco sa daddy niya. At sino ka naman? Nakangisi ang daddy niya. Ako lang naman ang ama ng babaeng niloloko kayong lahat. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Lavender. Hindi siya makagalaw. Hindi niya magawang lumapit o magsalita. Lalo na't sabay-sabay na lumingon sa kanyang mga Oliveros. Malamig na tumingin sa kanya si Cadence. Anong ibig sabihin nito? Humakbang palapit kay Cadence ang daddy niya. Ang ibang Oliveros ay wala man lang reaksyon. Kaya sigurado si Lavender na may alamang mga to. Pero paanong hindi siya kilala ni Cadence? Yun ay dahil hindi hilig ng mga Oliveros ang tumambay sa social media. Walang pakialam ang mga ito sa ibang tao, kung hindi naman iyon tungkol sa negosyo. Hindi kaagad nakasagot si Lavender. Kita niya sa mga mata ni Cadence ang sakit. Hindi dahil sa pagiging Miss Universe niya, kundi sa katotohanang nagsinungaling siya mula simula. Magsalita ka. Malamig na saad ni Cadence. Cadence! Humakbang palayo sa kanya si Cadence. Umiwas ng tingin. Huwag mo kong tawagin sa pangalan ko na parang wala kang ginawang mali. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Lavender. Tumingin kay Lavender ang daddy niya. Halika na. Tama na ang pagpapanggap mo. Hindi kita pinalaki para magsilbi sa ibang tao. Kukunin ko ang anak ko. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa loob ng sala. Malamig silang tinignan ni Cadence. Kung gusto niyang umalis, hayaan niyo siyang umalis.
Napatingin siya sa ama, saka bumaling kay Cadence. Cadence, hindi ito ang iniisip mo. Matalimang tingin ni Cadence sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko ngayon. Hindi ko rin alam kung anong totoo sa'yo. Huminga siya ng malalim. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya. Cadence, hindi ko sinadya. Hindi ko ginustong magsinungaling. Tumawa ito ng mapakla, pero halatang nasaktan. Hindi mo sinadya. Hindi mo ginusto. Anong gusto mong marinig ko? Na aksidente lang na nagtago ka sa amin? Na aksidente lang na tinago mo kung sino ka? Galit na galit si Cadence. Napahikbi siya. Sinubukan niyang lumapit pero lumayo si Cadence sa kanya. Oo, natakot ako. Akala ko kung malalaman niyo ang totoo, hindi niyo ako tatanggapin. Malamig ang titig nito sa kanya. Dapat noon pa lang, sinabi mo na ang totoo. Alam ko pero... Bumuntong hininga si Cadence saka umiwas ng tingin. Mas mabuting sumama ka na sa daddy mo, Lavender Madrigal. Ramdam ni Lavender ang sakit na dulot ng malamig na pakikitungo ni Cadence. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit ng husto. Pero mas masakit ang pag-iwas nito. Nang matapos ang pag-uusap, dinala ni Fernando si Lavender pabalik sa marangyang buhay na iniwan niya. Pero hindi sumuko si Lavender. Kinausap niya ang magulang niya at sinabing, hindi na niya susundin ang mga to. Umalis siya sa kanila at tumira sa isang kondo. Hihintayin niyang matanggap ng mga ito ang desisyon niya. Kinabukasan bumalik si Lavender sa mansyon, hindi bilang kasambahay, kundi bilang siya, bilang Lavender Madrigal. Nasa hardin si Cadence, nakaupo sa may gazebo, tahimik na nagkakape. Cadence, mahinang tawag niya rito. Napatingin si Cadence sa kanya. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Anong ginagawa mo rito? Lumapit siya rito pero hindi alam kung paano magsisimula. Gusto kong magpaliwanag. Ibinalik ni Cadence ang tingin niya sa kape niya. Wala ka nang kailangang ipaliwanag. Napapikit siya saka marahang naupo sa harap nito. Hindi ako bumalik para ipilit ang sarili ko sa'yo. Gusto ko lang malaman mo ang totoo kung bakit ko nagawa yon. Tahimik lamang ito pero halatang nakikinig. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Pero isang bagay lang ang gusto kong sabihin. Hindi ko tinakasan ng pagiging Miss Universe. Hindi ko tinakasan ang responsibilidad ko. Ang tinakasan ko ay ang buhay na gustong ipilit sa akin ng mga magulang ko. Ang pagkontrol nila sa bawat galaw ko. Ang pagpilit nilang ipagkasundo ako sa isang lalaking hindi ko gusto. Lumunok siya. Nagpipigil na huwag maiyak. Hindi ako nagdesisyon para sa sarili ko kahit kailan. Simula pagkabata, sila nang nagtakda ng buhay ko. Hindi ko ginusto ang pagsali sa pageant pero ginawa ko. Hindi ko ginustong maging puppet ng sponsors pero wala akong choice. Dahan-dahang tumingin sa kanya si Cadence. Kunot ang noo nito. What? Ngayon, alam mo na, hindi kita niloko. Ang tanging kasalanan ko lang ay ang hindi ko pagsasabi kaagad ng totoo. Dahil natakot ako, Cadence. Kinakailangan ko lang na magtago dahil ayokong bumalik sa ganung buhay. Mahinang saad niya. Umalis ulit ako sa bahay. Maayos ko silang kinausap. Ayoko na ng ganung buhay. Nahihirapan ako. Doon lang tuluyang bumagsak ang luha niya. Hindi dahil sa magulang niya, kundi dahil sa taong pinakamahalaga sa kanya, na hindi niya alam kung maiintindihan ba siya. Pinunasan niya ang luha niya. Pero kung gusto mong lumayo sa akin pagkatapos ng lahat, tatanggapin ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Matagal, walang gustong lumingon. At doon lamang naramdaman ni Lavender, hindi lang ang sakit ng kanyang nakaraan, kundi pati ang sakit ng posibilidad na
mawala si Cadence sa kanya. Nakatayo si Lavender sa backstage. Suot ang kanyang korona at isang eleganteng evening gown. Ito na ang huling gabi ng kanyang pagiging Miss Universe Philippines. At ang huling gabi na magiging bahagi siya ng mundo nang minsang naging kulungan niya. Nakatingin sa kanya si Don sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Sigurado ka na ba dito? Malungkot na ngumiti siya. Oo, Don. Ito na ang huling gabi ko bilang Miss Universe Philippines. Bumuntong hininga ito, saka tumango. Ay, masaya ako para sa'yo, pero hindi ka ba umaasa na darating siya? Napatingin si Lavender kay Don. Alam niyang si Cadence ang tinutukoy nito. Pilit siyang umiling. Hindi na ako umaasa na pupunta siya. Sinaktan ko siya doon. Nagsinungaling ako. Alam kong hindi ganun kadali magpatawad yun. Masayahing tao si Cadence pero matagal siyang magpatawad. Umiling ito. Saka tinapik ang kamay niya. Kung may taong kayang unawain ka, si Cadence yun, love. Hindi ka kayang tiisin ni Cadence. Hindi na sumagot si Lavender. Mahal niya si Cadence. Pero natatakot siya na baka huli na ang lahat. Tumugtog ang official Miss Universe Philippines theme song. Hudyat na magsisimula na ang coronation. Ang audience ay tahimik. Sabik na makitang ipasa ni Lavender ang corona sa susunod na reyna. And now, ladies and gentlemen, we would like to call our reigning Miss Universe Philippines 2024, Lavender Madrigal, to join us on stage. Malakas na sigaw ng host. Habang tinatawag ang pangalan niya, lumakad si Lavender papunta sa gitna ng entablado. Sa bawat hakbang niya, dama niya ang bigat sa dibdib. Tahimik niyang inilibot ang paningin. Ito na ang huling pagkakataon kong nasa spotlight. Simula bukas, magiging isa na lang akong normal na babae. Ngunit hindi ko alam kung magiging masaya ko kung wala siya. Piping saad niya sa kanyang isip. Kinuha niya ang mikropono at ngumiti sa audience. Matiim siyang nakatitig sa kamera. Good evening everyone. Isang malaking karangalan ng maging Miss Universe Philippines. Hindi ko inakala na mararating ko ang puntong to sa buhay ko. Ngunit ngayong gabi, hindi lang corona ang ipapasa ko, kundi lahat ng expectations, responsibilities, pressure na kasama nito. Mahinahon ngunit puno ng emosyong saad niya. Napalingon siya sa audience, sa camera, at sa lahat ng nanonood sa kanya mula sa TV screen ng buong bansa. Parang kailan lang, nandito ko sa entablado, kinakabahan, nangangarap at puno ng pag-asa. Kahit napipilitan, nangarap pa ring manalo. At ngayon, ako naman ang magpapasa ng corona sa susunod na reyna. Tumingin siya sa mga kandidata na nakangiti sa kanya. Pero bago ang lahat, gusto kong gamitin ang pagkakataong to para magpaalam. Nagbulungan ang mga audience. Maging ang mga host ay nagkatinginan. Nag-aalangang lumapit sa kanya ang host. Miss Lavender, what do you mean? Huminga ng malalim si Lavender bago muling nagsalita. Matagal akong naging bahagi ng mundong to. Ang mundo ng beauty pageants, ng glamour and fame. Pero sa loob ng mga taon, natutunan kong hindi lang corona ang nagde-define sa isang babae. Napangiti siya ng bahagya, kahit nangingilid ang luha niya. Hindi ako ang perfect queen na iniisip ng lahat, pero sa loob ng isang taon, natutunan kong hanapin ang tunay kong sarili. Isang sarili na hindi idinidikta ng kung sino man, kundi ako mismo. Biglang may nag-ingay sa audience. Sa gitna ng napakaraming tao, isang lalaking naka-black suit ang tumayo mula sa VIP section, si Cadence. Nanlaki ang mga mata niya, hindi makapaniwala. Cadence? Biglang lumakad si Cadence papunta sa stage. Ang mga tao ay nagulat. Pati ang host ay nagkatinginan ulit sa isa't isa.
Nag-aalalang bumulong ang host sa kasama nito. Ano to? Nasa script ba to? Ngunit hindi napigilan ang nangyari. Diretsyong umakyat ng stage si Cadence. Hawak ang mikropono. Nagbulungan ng audience. Ang ilang reporters ay agad na kinuhanan ng litrato ang pangyayari. Diretsyong nakatingin si Cadence kay Lavender. Walang takot sa atensyong natatanggap. Anong ginagawa mo rito? Gulat na gulat pa rin siya. Mahinang natawa si Cadence. Saka bumuntong hininga. Sa tingin mo, hahayaan kitang mawala ng gano'n na lang? Nagkatinginan silang dalawa. Nagkagulo ang audience. Natawa si Cloud habang pinapanood mula sa VIP section kasama ang mga kapatid. Aba, classic Oliveros move to ah. Nakahalokip-kip naman si Storm. Hindi talaga papayag ang loko na hindi makita si Lavender. Marupok talaga. Umiling ng may ngiti si Midnight. Kailangan pa talagang dito gawin to? Samantala si Lavender ay tuluyang natulala. Dahan-dahang umakyat si Cadence sa stage. Diretso ang tingin sa kanya. Nang makarating ito sa harapan niya, kinuha nito ang mikropono mula sa host. Tumikim ito, saka nagsalita si mikropono. Okay lang ba kung sabihin ko muna ang gusto kong sabihin? Bago magpatuloy ang event na to? Baling ni Cadence sa host. Nag-react ang audience. Ang iba'y natawa, ang iba'y kinilig. Tumingin ang producer sa host. Tapos bumalik kay Cadence. Mukhang wala naman tayong choice. Sige, go ahead. Nakahinga ng malalim si Cadence bago muling humarap kay Lavender. Nung una kitang nakilala, magaan na talaga ang loob ko sa'yo. Akala ko, isa ka lang sa mga kasambahay sa mansyon na hindi ko dapat pagtuunan ng pansin. Pero araw-araw, napatunayan mong iba ka. Hindi dahil sa ganda mo, kundi dahil sa kung sino ka kapag wala ang lahat ng yan. Malambing nitong saad. Huminga ito ng malalim. Lavender, mahal kita. Nagulat ang audience, pati ang ilang judges at celebrity guests. Nagsinghapan ng mga tao. Hinaplos ni Cadence ang mukha niya. Alam kong nasaktan ako nang malaman kong nagsinungaling ka. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang dahilan mo. Hindi ko na gustong manatili sa galit. Mas gusto kong manatili sa tabi mo. Dahan-dahang lumapit si Lavender. Nangingilid ang luha niya. Cadence. Hinawakan nito ang kamay niya. Hindi ako nandito para pigilan kang gawin ang gusto mong gawin. Pero gusto kong malaman mo na anuman ang piliin mo, nasa tabi mo ko. Napaluha na si Lavender. Hindi niya akalaing darating si Cadence para sa kanya, sa harap ng napakaraming tao. Hinawakan din niya ang kamay ni Cadence, saka malambing na ngumiti. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maging deserving sa'yo. Ngumiti ng nakakaloko si Cadence. Guwapo ako, no? Oo, sobrang guwapo. Tumango-tango pa siya. Naging tahimik ang buong arena. Parang silang dalawa lang sa lugar na yon. Umiling-iling si Cadence. Hindi pala. Hindi ko gusto si Miss Universe Lavender Madrigal. Nanlaki ang mga mata ni Lavender. Sumikip ang dibdib niya nang bawiin ito ang sinabi. Cadence, why? Naiiyak na tanong niya. Ngumiti si Cadence. Saka hinigpitan ng hawak sa kamay niya. Dahil ang gusto ko ay si Love Cruz. Ang babaeng sumisigaw sa takot tuwing nakakakita ng palaka. Yung babaeng hindi marunong magluto, pero kaya kong ipaglaban sa kahit na kanino. Hinawakan ito ulit ang magkabilang pisngi ni Lavender. Habang ang luha nito ay unti-unting bumagsak. Yung babaeng nagbigay ng kulay sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Love, mahal, irog ko. Napahikbi siya. Sobrang mahal din kita, Cadence Oliveros.
Umalingaw-ngaw ang sigawan ng audience. Lalong lumakas ang sigawan mula sa audience. Nang dahan-dahang lumapit si Cadence kay Lavender. Saka hinalikan siya sa harap ng libo-libong tao. Natawa si Tonic at pumalakpak. Grabe, ang lalim nun. Bumuntong hininga si Storm. Hindi ako makapaniwalang ginawa niya to sa stage mismo. Nakangiti ng bahagya si Midnight. Saka tumingin sa asawa niya. Hayop tong batang to. Samantala si Lavender ay tuluyang bumigay. Yumakap siya ng mahigpit kay Cadence habang humahagulhol sa gitna ng stage. Matapos ang ilang segundo, bumitaw siya at ngumiti habang umiiyak. "Ang gago mo?" bulong niya. Tumawa ito. Alam ko. Mahigpit ang kapit niya rito saka bumulong din. "Mahal kita." Ngumiti ito at hinaplos ang buhok niya. Mas mahal kita. Naging saksi ang buong bansa sa pag-amin ni Cadence ng kanyang pagmamahal kay Lavender. At sa gabing iyon, hindi lang niya iniwan ang kanyang korona. Iniwan niya ang mundong minsang naging kulungan niya para sa bagong buhay na kasama ang lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Matapos ang coronation night, nag-resign si Lavender sa pageantry. Iniwan niya ang buhay sa spotlight at piniling bumuo ng bagong buhay kasama si Cadence. Makalipas ang 1 taon, nakatira na sina Lavender at Cadence sa isang magandang bahay sa Oliveros Village. Sa gitna ng kanilang bagong buhay, isang bagay lang ang sigurado. Hindi na kailanman matatakasan ni Lavender ang kakulitan ni Cadence. At hindi na kailanman iiwan ni Cadence ang babaeng nagbigay ng liwanag sa buhay niya. Ang aral ng kanilang kwento ay ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung sino ka sa paningin ng iba, kundi sa kung paano ka tinatanggap ng isang tao sa kabila ng iyong nakaraan. Ito rin ay isang paalala na minsan, kailangan nating lumaya mula sa inaasahan ng mundo upang hanapin ang sarili nating kaligayahan. Sa wakas, si Lavender Madrigal ay isang beauty queen na lumaki sa